Makalipas ang halos 2 araw, naialis na rin ang sumadsad na eroplano ng Cebu Pacific sa runway ng Davao International Airport. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pilot error ang lumalabas na dahilan ng aberya. Hindi raw kasi sa runway lumapag ang eroplano, kaya pinag-iisipan na rin ng ahensya na suspindihin muna ang operasyon ng Cebu Pacific. Ang grupong 5J971 victims naman ng mga pasahero ng naturang flight magsasampa ng class suit laban sa airline company. Ang pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific sa Davao International Airport, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, kasama natin ngayon dito sa studio si Ma'am Candice Iyog, tagapagsalita po ng Cebu Pacific. Good morning po, Ma'am Candice. Good morning, Igan. Okay. Ongoing yung investigation, pero kahapon sa press conference ng CAAP, parang sesentro sila sa pilot error na naging dahilan po ng pagsadsad ng eroplano. So, anong reaction dito ng Cebu Pacific na pilot error daw yung nangyari? Actually, Igan, masyadong maaga pa sa investigasyon na para mag-conclude tayo na ito na nga yung naging dahilan sa flight 5J971. Kailangan na hintayin muna natin yung resulta ng investigation. Kasi otherwise, everything would be speculative at this point. Pero may napansin daw yung pasahero na 4 na beses daw na pumunta ng palikuran itong piloto. Pagkatapos, nagpatimpla pa raw ng kape. So, ano bang lagay niya? Ano ba nararamdaman niya nung oras na yon? Nagsabi na ba siya sa inyo? Yun ang hindi ko wala pa. Hindi niyo pa nakakausap yung piloto? Nakakausap yung piloto. Although ang nabasa ko lang, yung report ng kung ano nangyari. Okay. No? So, it's the first time that I've actually... report niya? Report niya mismo? Yung parang narration lang niya, no? Ng kung ano nangyari. So, right now, it's the first time I'm actually hearing nga na yung sinasabi na pumunta siya ng palikuran ng 4 na beses. Yung mga ganyan, no? Hindi ko pa siya na itatanong tungkol sa bagay na yan. Matagal na yung piloto sa inyo? Matagal na rin. Okay. Hindi naman yung, ano ba tawag, yung first officer ba? Yun yung balitang nagpalit na raw eh. Hindi. Kapitan yung naglanding ng eroplano at kung tatanungin mo rin naman ng CAAP, sila rin naman nagsasabi na ang number of hours na flown ng kapitan namin ay would make him a veteran na. Okay. Ano to? First flight niya o pang ilang lipad na niya? Ay, hindi ko alam. Yung dumako tayo doon sa irereklamo, no? Kasi mukhang maghahain ng class suit yung mga pasahero. Paano ito haharapin ang pamunuan ng Cebu Pacific? Bukas naman ng Cebu Pacific or we're open. No? Yun yung tanggapan namin. We're willing to listen to the complaints or to the feedback from the passengers of the flight. So we'll wait for the letter o yung sinasabi nga nilang ihahain nilang reklamo para masuri namin kung ano talaga yung nangyari based on the passenger account, no? Okay. So hintayin muna namin. Okay. Siguro kailangan malinawan yung tinatawag na emergency, no? Yes. Procedure. Okay. Kasi sabi nito sa ibang pasahero din, parang natagalan daw yung pagresponde ng mga crew. Sabi naman ng ilan, inihintay yung desisyon ng kapitan, ng piloto, dahil sa tingin niya walang emergency situation. So kung hindi emergency situation, ano yung tingin ng piloto sa pagsadsad ng eroplano? Hindi siya kinonsider na emergency situation dahil nung tinignan naman nila yung sa labas, no, wala namang engine na nasusunog, no? At ang ginawa ng crew sa pagbukas ng front door, yung pag-disembark through the slide in front, no? Tinatawag naming precautionary disembarkation nga. Dahil ang iniiwasan kasi natin dito ay magpanic yung mga pasahero at kung buksan natin lahat ng slide at magtakbuhan ng mga tao, mag-exit, baka dun pa magkaroon ng injury or masaktan yung mga pasahero. So yun yung talagang iniiwasan natin. Okay. Kasi may nakatanggap din kaming email na yun nga, may isang pasahero daw na sumigaw na open yung door. Yes, at may isang Captain Bok, no, na siyang nag-lead sa mga pasahero para hindi magpanik o kumalma. Noong mga time na yun, makukumpirma ba yung sitwasyon na yun? Nasaan yung crew ng Cebu Pacific during that time? Na may isang Captain Bok na tumayo? They were managing the situation. Okay. Unfortunately,
pinatay nga ng piloto yung engines, no? Okay. As procedure. Siyempre, oo. No? So, walang power. So, hindi nila magamit yung PA. Okay, yung public parang address. megaphone o something. Meron silang megaphone at yun ang ginagamit nila sa pag-address sa mga pasahero. Pero naintindihan din naman natin na magulo, no? At may mga nagpapanik din at siguro hindi sila marinig sa likod. Mabuti naman na may mga pasahero rin na itong si Captain Bok na tumulong, no? Sa pagkalma at So tumulong siya, hindi siya nauna. Ibig sabihin, abala na rin yung ibang crew ninyo. Tumutulong siya sa crew namin at nagpapasalamat din kami. Okay. Ganito ang sitwasyon po, no? Medyo, sabi nyo nga, sa loob ba madilim yung aeroplano? Yes, madilim siya. Sabi ni Mayor Sara Duterte kanina, ang lakas ng ulan sa labas. Yes, that's so, right. ganun po yung sitwasyon, no? Madilim sa loob, malakas ang ulan sa labas. Okay. Nung lumalabas na yung mga pasahero, ito naman ang reklamo nung ilan, walang sumalubong o kung ano man. So, nasa naman yung ground crew ng Cebu Pacific during that time? Yung ground crew, nasa airport naman sila, Okay. no? Hindi ba agad tumawag nga sila ng tulong na ng rescue? ng fire and rescue. Yun ang medyo natagalan, no? At gusto man nila magpapasok nga ng mga sasakyan para sunduin yung mga pasahero sa eroplano, hindi naman sila napahintulutan, no? Kasi Okay, tama, kailangan humingi ng permiso doon. Wala kasi tayong control at hindi tayo basta-basta pwede lumapit sa eroplano. No, yun naman ang irereklamo ng pamahalang lokal ng Davao. Okay, batay ho sa CAAP report din, noong 2011, meron na rin daw kay eroplanong lumihis sa runway naman po ng Palawan. So ito naman nangyari uli sa Davao. Pwede ba nating i-connecta yung insidenteng yun o magkahiwalay siyang kaso? Kasi sa ngayon, Igan, kahit na yung final report ng insidenteng yan sa Puerto Princesa, hindi pa rin namin nakukuha. Okay. Alright, so wala pa yung report ng... Wala pa, oo. So, hindi rin natin masasabi na pareho yung nangyari or ano, kasi hanggat malaman natin kung ano talaga yung final report at ano talaga yung nangyari. Ibang piloto naman yun? Iba, yes. Okay. May posibilidad daw na masuspindi ang operasyon ng airline. Ayon mismo rin sa CAAP, no? Batay doon sa mga nakita nila mga skid mark o kung ano man. So, handa ba ang pamunuan ng Cebu Pacific dito? Siguro, hintayin natin yun maging resulta ng official investigation, yung official results. Pero taga-CAAP din yung nagsasabi. Correct. Pero meron din kasing Accident Investigation Board na nagsasagawa ng investigation. Now, once lumabas yung final official report, tsaka na natin pag-usapan siguro kung kinakailangan nga ba talaga. Pero wala naman kaming... Okay. So, kung talikay ngayon sa mga investigasyon sa kaso, ano naman ang tulong na in-extend nyo o nag-reach out ba kayo doon sa mga naging apektadong pasahero? Nagkaroon ba ng communication with them? Yes. Tinatawagan namin sila. Nagpadala kami ng email din kasi hindi naman lahat ay natawagan namin dahil yung mga number na nakalagay sa manifesto, half lang yung parang nagamit naming number, no? So the others, we sent them an email at kinakamusta rin naman namin ang kalagayan nila at sinasabi namin sa kanila kung ano yung mga options nila. Okay. Ano mangyayari ngayon dito sa Flight 5J971 na yan? Mapapakinabangan pa ba yan o paano? I-rehabilitate ba o ibebenta nyo na lang o kasama pa rin sa mga susunod na flight ninyo? Ngayon na natanggal na siya sa runway, no? Nahatak kahapon. Oo. And sisingit lang ako dito, Iga, na syempre papasalamat din kami sa CAAP, sa Singapore Airlines Engineering Company at sa mga tumulong, no, na pag-alis ng eroplano doon. Ngayon na nakapark na siya, ito na ngayon yung gagawin nating pagsusuri kung ano yung tunay na kalagayan ng eroplano at kung ito talaga yung magagamit pa or hindi na. Brand new ba to? 2011. So, magkano naman ang... Bago-bago pa siya. Magkano ang nagastos yung pagbili dyan? Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam. So, kamusta naman ang operasyon ngayon ng Cebu Pacific? Normal ba sa ibang lugar? Sa Davao ba? Magno-normalize na rin? Balik normal na ang operasyon natin sa Davao ngayon. So, walang kanselasyon dyan. Okay, siguro, kausapin mo yung mga pasaherong nanonood ngayon, no? Ano yung mga plano pa ng Cebu Pacific para sa kanila? Yes, so unang-una,
we would like to apologize, no, for the inconvenience or that the incident had brought about, no? Kasi aside from the passengers who were on the flight, meron din yung mga pasaherong naantala dahil nga sa cancellations, no? So humihingi kami ng paumanhin sa nangyari, no? And now that natanggal na siya, papasalamat kami sa mga authorities sa pagtulong din sa madaling pagtanggal ng eroplano. Okay, habol ko pala yung mga taga-Ateneo de Davao, no? Na ang panawagan ay boycott. So, Yes. ano nang huling communication nyo kay Father? Hindi pa namin Wala pa nakakausap rin. si Father. Okay. Oo. Pero wala kayong iba pang nakausap sa Ateneo de Davao? Wala pa. Wala pa, Wala okay. pa. Naku, maraming pasahero din yan. Okay, Ma'am Yes, Candice, yes, maraming that's salamat. Candice Iyog po, tagapagsalita ng Cebu Pacific. At yan po ating naging talakayan. Magbabalik po unang hirit.